Magandang araw mga kapatid. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na oras na ito. Sa ating pagdiriwang ng pananampalataya, nais kong batiin ang bawat isa sa inyo at ipaalala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa ating lumikha. Ngayon, tayo'y magkakaroon ng isang makabuluhang pagtalakay tungkol sa isang napaka-espesyal na bahagi ng ating banal na kasulatan, Awit 91, na kilala rin bilang panalangin para sa proteksyon. Alam natin na sa ating mga buhay, maraming hamon at pagsubok ang dumarating. Minsan, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, tila nawawala ang ating pag-asa at kapayapaan. Ngunit mga kapatid, sa Awit 91, tayo'y binibigyan ng paalala na mayroong isang lugar ng kanlungan at kaligtasan na matatagpuan sa ating pananampalataya. Ito ay isang paanyaya na lumapit sa ating Diyos, ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas sa panahon ng pangangailangan. Sa mga taludtod ng Awit 91, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sinasabi dito na ang sinumang umuukit ng kanilang tiwala sa Kanya ay magiging ligtas sa kahit anong panganib. Isang napaka-espesyal na bahagi ng awit na ito ay ang pagsasaad ng Kanyang mga anghel na inatasan upang tayo'y bantayan sa lahat ng ating lakad. Napakahalaga na malaman natin na hindi tayo nag-iisa. At sa mga pagkakataong tayo'y nahaharap sa takot o pangamba, nariyan ang Diyos upang tayo'y alalayan at protektahan. Ngayon nais kong hikayatin kayong maging bahagi ng ating talakayan. Huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba at ibahagi kung paano ang Awit 91 ay naging inspirasyon sa inyong buhay. Ano ang mga karanasan nyo na talagang nagpapatunay na ang Diyos ay nariyan para sa atin sa panahon ng pangangailangan? Ang inyong mga kwento ay mahalaga hindi lamang para sa inyo, kundi para sa iba pang mga kapatid na maaaring makaranas din ng mga katulad na pagsubok. At sa mga hindi pa nakasubscribe, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan nito, patuloy tayong magkakaroon ng pagkakataon na magtipon-tipon, mag-aral at lumago sa ating pananampalataya. Maraming mga makabuluhang video at mensahe ang naghihintay sa inyo. At asahan ninyo na sa bawat video, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mas mapalalim ang ating kaalaman at ugnayan sa ating Diyos. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa atin, ito rin ay tungkol sa ating komunidad. I-share natin ang mensahe ng pag-asa at proteksyon na dala ng Awit 91. Sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, maari nating maipaalam sa iba ang pagmamahal ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging ilaw sa madilim na mundo at magdala ng kalinawan sa mga nalilito at naguguluhan. Bilang mga mananampalataya, ating tungkulin na ipahayag ang katotohanan ng ating Diyos at ang Kanyang mga pangako. Sa ating pagsasalita at panalangin, sama-sama tayong magpatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Naway maging inspirasyon ang Awit 91 sa ating lahat at sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos. Nagtitiwala na Siya ang ating kanlungan sa panahon ng kagipitan. Sa ating paglalakbay na ito sa Awit 91, asahan natin na ang bawat taludtod ay magdadala sa atin ng lakas at kapayapaan. Naway patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya at lumikha ng isang komunidad na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at proteksyon mula sa ating Diyos. Maraming salamat sa inyong presensya at patuloy na pagdalo sa ating mga talakayan. Magsimula na tayo. Sa Awit 91 on your tour, makikita natin ang isang napakahalagang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na ating kanlungan at kalasag. Ang mga talatang ito ay nagsasabi, ang nananatili sa kanlungan ng kataas-taasan ay mamumuhay sa lilim ng makapangyarihan. Sa simpleng pahayag na ito, isinasalaysay ang isang katotohanan na ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging ating seguridad at kaligtasan sa gitna ng mga pagsubok at panganib sa buhay. Sa panahon ng mga pagsubok, likas na kumapit tayo sa mga bagay na nakikita at nadarama. Subalit ang Awit 91 Wanabes Duo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kanlungan ay hindi matatagpuan sa material na bagay o sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Ang salitang kanlungan ay naglalarawan ng isang ligtas na lugar kung saan tayo ay pwedeng magpahinga mula sa mga alalahanin at takot. Sa ating mga buhay, ang mga hamon at panganib ay tila walang katapusan. Gayunpaman, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos,
mapapansin natin na ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng aksyon o pasya. Ito ay isang proseso ng pagbuo ng relasyon. Habang tayo ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsunod sa Kanyang mga utos, unti-unti tayong natututo na Siya ay tapat at mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang ako'y sasabihin sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pagtitiwalaan, ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang pagtawag sa Kanya bilang aking Diyos ay hindi lamang isang pahayag ng paniniwala, kundi isang personal na pag-amin na Siya ang ating kailangan sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa mundo na puno ng kawalang katiyakan, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng katiyakan. Sa mga pagkakataon na tila naguguluhan tayo o nalulumbay, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing liwanag na nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang mga tumatawag sa Kanya ay makakatanggap ng proteksyon at katiyakan na ang kanilang pananampalataya ay nagdudulot ng kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa araw-araw. Ang ating mga panalangin, kahit gaano kaliit, ay nagiging tulay upang mapatatag ang ating tiwala sa Kanya. Hindi maikakaila na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Minsan, ang mga ito ay tila napakalalaki at hindi natin alam kung paano natin ito malalampasan. Subalit, ang awit 91:1-2 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang lugar ng kapayapaan at proteksyon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang sumulong at hindi mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang, dapat nating isaisip na ang Diyos ang ating kalasag. Siya ang nagtatanggol at nagtataguyod sa atin, kahit sa mga oras na tayo ay natatakot o nagdududa sa ating paglalakbay sa buhay, naway patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga hamon, balikan natin ang mga talatang ito at ipaalala sa ating mga sarili na ang Diyos ay laging naririyan para sa atin. Ang Kanyang pagmamahal at proteksyon ay hindi nagkukulang. Sa bawat panalangin, sa bawat pag-iyak at pagdadasal, naway mapagtanto natin na tayo ay may isang kanlungan sa Diyos, isang kalasag na hindi kailanman matutumba. Ang ating pananampalataya ang magiging sandata natin sa mga laban ng buhay. Sa pagtitiwala sa Kanya, makikita natin na ang Kanyang mga pangako ay totoo at ang Kanyang proteksyon ay tunay. Sa awit 91:3-4, makikita natin ang makapangyarihang mensahe ukol sa proteksyon at pagtakas mula sa panganib. Ang mga talatang ito ay nagsasalaysay ng katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas, kundi Siya rin ang ating kalasag sa mga pagsubok ng buhay. Sa mundong puno ng panganib at mga pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging sandata laban sa takot at pangamba. Ang bitag na binanggit sa talata ay maaaring kumatawan sa mga hindi inaasahang pagsubok at suliranin na maaaring dumating sa ating buhay. Sa kabila ng mga ito, mayroong katiyakan na ang Diyos ay naririto upang tayo ay iligtas. Hindi tayo nag-iisa sa mga laban na ating kinahaharap. Ang ating Diyos ay handang magsalita sa ating mga puso, nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Sa panahon ng kaguluhan, ang ating pananampalataya ay nagiging ilaw na nagbibigay ng direksyon at pag-asa. Ang paggamit ng simbolo ng kalasag ay nagbibigay diin sa proteksyon na inaalok ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ang kalasag ay isang kagamitan ng digmaan. Ito ay ginagamit upang harapin ang mga atake mula sa kaaway. Sa ating konteksto, ang mga pagsubok, sakit at mga panganib ay maaring ituring na mga atake na nagmumula sa masamang espiritu o sa mga hamon ng buhay. Ngunit sa bawat atake, ang ating pananampalataya ay nagsisilbing kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa mga epekto ng mga ito. Madalas tayong naguguluhan sa mga pangyayari sa ating paligid. Nakakaranas tayo ng takot, pagkabalisa at kawalang katiyakan. Sa mga sitwasyong ito, ang mga salita ni Jesus ay nagsisilbing gabay at pahinang naglilinaw sa ating isip. Sa Kanya, natututo tayong huwag matakot dahil alam natin na mayroong Diyos na nagmamasid sa atin.
Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Sa mga talatang ito, makikita rin natin ang pagsasakatawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang kanyang pangako na tayo ay kanyang poprotektahan ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa kanyang malasakit at pagmamahal. Ang ating Diyos ay hindi natutulog. Siya ay laging handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya ay nagsisilbing paalala na tayo ay Kanyang mga anak at Siya ay isang ama na hindi kailanman iiwan ang Kanyang mga anak sa oras ng pangangailangan. Kaya't sa pagninilay sa mga talatang ito, tayo ay hinihimok na itaas ang ating mga mata sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng buhay, ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng katiyakan at kapayapaan. Ang ating Panginoon ay may plano para sa atin, isang plano na puno ng pag-asa at hinaharap. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang Kanyang mga pangako ay nananatiling totoo. Sa ating mga panalangin, ipahayag natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Humingi tayo ng proteksyon at tulong at sagutin din natin ang Kanyang mga tawag sa ating mga puso. Ang mga talatang ito ay nagbibigay inspirasyon upang tayo ay lumapit sa Kanya ng may buong tiwala na alam na ang Kanyang mga kamay ay nakabukas upang tayo ay yakapin at protektahan. Sa bawat araw, tayo ay hinahamon na maging matatag na kahit anong mangyari, ang ating Diyos ay naririyan upang tayo ay iligtas mula sa mga panganib at pagsubok. Huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang ating tagapagligtas. Sa Kanya, ang ating takot ay nagiging lakas at ang ating mga pagdurusa ay nagiging pagkakataon para sa Kanyang kaluwalhatian. Sa awit 91:11 Psalm 12, itinatampok ang mga anghel na itinatalaga ng Diyos upang bantayan ang Kanyang mga anak. Isang makapangyarihang pahayag ito na nagbibigay sa atin ng kapanatagan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok at laban sa buhay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, may mga espiritual na tagapagtanggol na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakatuon sa Diyos, kundi pati na rin sa Kanyang mga anghel na Kanyang ipinadala para sa ating kapakanan. Ang mundo ngayon ay puno ng mga panganib at hamon. Minsan, ang mga ito ay tila labis na mabigat para sa atin. Ngunit sa mga sandaling ito, dapat nating alalahanin na may mga anghel na nakatalaga upang tayo ay protektahan. Hindi natin nakikita ang mga ito, ngunit ang kanilang presensya ay tiyak na nararamdaman natin. Sila ang mga tagapagtanggol na ipinadala ng Diyos upang magbigay ng lakas at suporta sa atin, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nadarama ng takot o panghinaan ng loob. Sa ating mga laban, madalas tayong nag-iisa at ang mga suliranin ay tila bumabalot sa atin. Ngunit ang mga anghel ay naroon, hinahawakan tayo sa ating mga kahinaan. Sila ang mga mensahero ng Diyos na nagdadala ng Kanyang presensya at kapayapaan. May mga pagkakataon na ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa ating mga problema. Ngunit kung tayo ay magtitiwala sa mga pangako ng Diyos, makikita natin ang Kanyang mga tagapagtanggol na nagtatrabaho sa ating paligid. Ang pag-alam na may mga anghel tayong kasama ay nagdadala sa atin ng kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, maaari tayong magpatuloy sa buhay na may pag-asa at tiwala. Sa awit 91, pinapaalala sa atin na ang ating Diyos ay hindi lamang isang tagapagtanggol, kundi Siya rin ang ating kanlungan. Ang mga anghel ay Kanyang mga kasangkapan upang ipahayag ang Kanyang pagmamahal at proteksyon sa ating buhay. Minsan, ang mga banal na mensahe ay dumating sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid. Sila ang mga anghel na ipinadala ng Diyos upang magbigay ng gabay at tulong sa atin. Kaya't mahalaga na maging sensitibo tayo sa mga tao at mga pagkakataon na nagbibigay ng liwanag sa ating mga madidilim na sandali. Ang mga ito ay maaaring mga simpleng salita ng pag-encourage, isang mabuting gawa, o kahit ang presensya ng isang kaibigan. Ang mga ito ay mga mensahe ng Diyos sa atin na nagpapakita ng Kanyang pagmamahal at proteksyon. Sa ating mga araw-araw na buhay, maaaring hindi natin madalas naiisip ang tungkol sa mga anghel na nagbabantay sa atin. Ngunit sa bawat
Oras na tayo ay humihingi ng tulong at proteksyon, nariyan sila, handang tumulong at mag-alaga. Ang pag-unawa sa kanilang papel ay nagbibigay diin sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nakikipag-ugnayan hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa mga anghel na Kanyang ipinadala. Ang ating mga anghel ay hindi lamang mga tagapagtanggol sa oras ng panganib, kundi sila rin ay nagdadala ng mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, maaari tayong humingi ng tulong sa kanila na gawing mas maliwanag ang ating landas. Ang mga ito ay hindi mga nilalang na dapat nating sambahin, kundi mga kasama natin sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Sa lahat ng ito, mahalaga na tayo ay maging mapagpasalamat sa mga anghel na nagbabantay sa atin. Ang kanilang presensya ay paalala ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay tinawag na maging matatag sa ating pananampalataya at patuloy na magtiwala sa Kanya, sapagkat sa bawat hakbang natin, may mga anghel na nag-aalaga at nagpoprotekta sa atin. Sa mga susunod na sandali, tayo ay manalangin upang ipakita ang ating pasasalamat at humiling ng tulong mula sa ating mga anghel na tagapagtanggol. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa panalangin na may pusong puno ng pagtitiwala at pananampalataya. Sa iyong mga kamay, kami ay nagbibigay ng lahat ng aming mga alalahanin at pangamba. Sinasalamin ng awit 91 ang aming mga pagnanais para sa proteksyon at kaligtasan, kaya't kami ay nagsusumamo sa iyo, O Ama, na yakapin mo kami sa iyong mga bisig at ipagkaloob sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at natatakot, naway matutunan naming lumapit sa iyo bilang aming kanlungan at kalasag. Sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, tulungan mo kaming muling bumangon at muling tumayo. Naway makatagpo kami ng lakas sa iyong mga pangako at sa mga salitang iyong ipinahayag sa banal na kasulatan. Sa mga oras ng pangangailangan, itataas namin ang aming mga mata sa iyo, sapagkat alam naming ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang daan. Salamat sa mga pagkakataong kami ay inaalagaan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sa mga oras ng takot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano at sa iyong mga pangako ng proteksyon. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa kahit na sa gitna ng unos ng buhay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang iyong mga salita ang maging gabay namin. O Diyos, sa aming mga pamilya, ipagkaloob mo ang kapayapaan at pagkakaisa. Sa mundong puno ng kaguluhan, naway maging matatag ang aming pamilya sa iyong mga prinsipyo. Ipinapanalangin namin ang kaligtasan ng bawat isa, na sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, sila ay mapanatili sa iyong mga bisig. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaalaman at karunungan upang makilala ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Sa mga pagkakataong sila ay nahaharap sa mga pagsubok, naway huwag silang mawalan ng pag-asa at sa halip ay lumapit sa iyo. Sa mga kapatid naming nahaharap sa sakit at karamdaman, ipagkaloob mo ang iyong pagpapagaling at lakas. Naway makaramdam sila ng iyong presensya sa kanilang mga puso at isip. Sa bawat pagdapo ng iyong mga kamay, naway madama nila ang kaginhawahan at pag-asa. Huwag mo sanang hayaang ang mga ito ay mawalan ng pananampalataya, kundi palakasin mo ang kanilang loob at ipaalala sa kanila na sa bawat laban, ikaw ang kanilang kasama. Sa aming komunidad, naway pagyamanin mo ang pagkakaisa at pagmamahalan. Sa gitna ng mga hidwaan at alitan, tulungan mo kaming magpatawad at umunawa. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging simbolo ng iyong pagmamahal at kabutihan. Ipanalangin namin ang mga lider ng aming bayan na naway maging matuwid ang kanilang mga desisyon at ang kanilang mga puso ay mapuno ng malasakit para sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga oras ng kagipitan, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang at sa bawat laban. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa panganib, naway ipakita mo ang iyong kapangyarihan at ipagkaloob sa amin ang kaligtasan. Sa bawat takot na bumabalot sa aming puso, naway ang iyong mga pangako ang magbigay liwanag at pag-asa. O Diyos,
Sa bawat araw na kami ay nagigising, naway maging pagkakataon ito para sa amin na magpasalamat sa iyong mga biyaya. Sa mga simpleng bagay na madalas naming pinapabayaan, tulungan mo kaming makilala ang iyong mga pagpapala. Sa bawat hininga na aming inaasaw, naway maging paalala ito ng iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, itaas mo kami sa aming mga kahinaan at iparamdam sa amin na kami ay mahalaga sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang mga kwento ng iyong mga tapat na lingkod na nagtagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Naway maging inspirasyon sila sa amin upang patuloy na sumunod sa iyo at magsikap na maging mas mabuting tao. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway hindi kami maligaw ng landas, kundi tulungan mo kaming maging liwanag sa iba. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming paglalakbay, kami ay naglalakbay kasama ang mga pangarap, pag-asa at mga pagsubok. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway ipagkaloob mo sa amin ang lakas at determinasyon upang harapin ang mga hamon na darating. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at pangyayari na maaaring magpagulo sa aming isipan at puso. Sa bawat pagkakataong kami ay nadidismaya, tulungan mo kaming makilala ang mga pagkakataong ito bilang mga hakbang patungo sa mas mataas na layunin na iyong itinakda para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nagtatanong, bigyan mo kami ng kapayapaan sa mga sagot na hindi pa dumarating. Sa gitna ng mga sigalot at pagdududa, naway manatili ang aming tiwala sa iyo. Ituro mo sa amin na sa bawat tanong, mayroong kasagutan na nagmumula sa iyong karunungan. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, naway patuloy naming mahanap ang aming kanlungan sa iyong banal na presensya. Puspusin mo kami ng iyong pagmamahal upang ang anumang takot at pangamba ay mapawi. O Diyos, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naway maging mga pagkakataon ito upang kami ay lumago at maging mas matatag. Sa bawat pagkatalo, huwag mo kaming hayaan na mawala ng pag-asa. Ipaalala sa amin na ang bawat pagkatalo ay hakbang patungo sa tagumpay at ang bawat pagkatalo ay may dalang aral na magagamit namin sa hinaharap. Sa bawat pagkakataong kami ay bumangon matapos ang pagkakadapa, naway maging mas matatag kami at mas handa na harapin ang mga susunod na hamon. Sa aming mga pamayanan, ipagkaloob mo ang pagkakaisa at pagmamahalan. Naway maging liwanag kami sa isa't isa at sa bawat pagkilos namin naway makilala ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa hidwaan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad at maunawain. Ipanalangin namin ang mga tao sa aming paligid na sa kanilang mga puso ay maghari ang pag-ibig at malasakit. Naway maging tagapagdala kami ng kapayapaan sa aming komunidad at sa lahat ng aming nakakasalamuha. Sa mga lider ng aming bayan, naway bigyang mo sila ng karunungan at tamang paghatol. Ipinapanalangin namin na ang kanilang mga desisyon ay magdulot ng kabutihan para sa lahat. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng malasakit sa kanilang mga nasasakupan at ang kanilang mga aksyon ay maging inspirasyon sa iba. Sa mga oras ng kagipitan, ipaalala mo sa kanila ang halaga ng pagkakaisa at ang kapangyarihan ng sama-samang pagsusumikap upang makamit ang mas magandang kinabukasan. O Diyos, sa bawat araw na kami ay nagigising, naway maging pagkakataon ito upang kami ay magpasalamat sa mga biyayang aming natamo. Turuan mo kami na pahalagahan ang mga simpleng bagay na madalas naming hindi pinapansin. Sa bawat hininga, naway maging paalala ito ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, yakapin mo kami upang iparamdam sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Sa mga sandaling kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang mga kwento ng iyong mga tapat na lingkod na nagtagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Naway maging inspirasyon sila sa amin upang patuloy na sumunod sa iyo at magsikap na maging mas mabuting tao. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway magdala kami ng liwanag at pag-asa sa iba upang sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami ay maging mga tagapaghatid ng iyong pagmamahal. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, naway patuloy mo kaming gabayan sa bawat hakbang na aming tatahakin. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas at tapang upang harapin ang anumang hamon. Salamat sa iyong walang hangang pagmamahal at sa mga
Biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa iyong mga mensahe at ang aming mga isip ay maging handa sa mga aral na dala ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Nais kong magpasalamat sa inyo sa pagsama sa ating debosyon ngayong araw. Natagpuan natin ang ating mga puso sa awit 91, isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, ang mga salita ng awit na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag at sa Kanya, maaari tayong makahanap ng kapayapaan at katiwasayan. Habang tayo ay nagmuni-muni sa mga mensahe ng panalangin para sa proteksyon, naway patuloy tayong ma-inspire na ibahagi ang pag-ibig at liwanag ng Diyos sa iba. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, alalahanin natin na ang Panginoon ay kasama natin. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Siya ay tapat at laging handang makinig sa ating mga panalangin. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, itaas natin ang ating mga mata sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga plano. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang mga tao sa ating paligid, ang ating pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga hindi natin kilala. Sa panahon ng hirap, ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago. Tayo ay tinawag na maging ilaw at asin ng mundo at sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, maipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Hayaan nating ang ating mga puso ay mapuno ng malasakit at pag-unawa at naway makapagbigay tayo ng lakas sa mga nangangailangan. Ngayon, sa ating pagwawakas, nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na patuloy na lumapit sa Diyos sa araw-araw. Kailangan natin ang Kanyang gabay at proteksyon hindi lamang sa mga sandaling tayo ay nagdarasal, kundi sa bawat minutong ating ginugugol. Maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa Kanya, buksan ang ating mga puso, at pahalagahan ang ating ugnayan sa Kanya. Ang mga oras na ito ay hindi nasasayang. Ito ay mga pagkakataon upang tayo ay mapalakas at mapatibay sa ating pananampalataya. Sa ating mga susunod na hakbang, dalhin natin ang mga aral na natutunan natin. Maging matatag tayo sa ating paniniwala at ipakita ang ating tiwala sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Ihandog natin ang ating mga buhay bilang sakripisyo na may malasakit at pag-asa sa hinaharap. Huwag nating hayaang ang takot ay humadlang sa ating mga pangarap. Bagkus tanawin natin ang mga posibilidad na iniaalok ng Diyos sa atin. Sa ating paglalakbay, tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas kundi Siya rin ay ating kaibigan. Sa Kanya tayo ay may tahanan at pamilya. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi natatapos at hindi nagmamaliw. Kaya't sama-sama nating ipahayag ang ating pasasalamat sa Kanya na nagbibigay sa atin ng lakas at proteksyon sa bawat araw. Naway maging inspirasyon ang ating mga debosyon sa iba. Huwag tayong mag-atubiling ibahagi ang mga magagandang bagay na ating natutunan. Sa ating simpleng paraan, maaari tayong maging daluyan ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, patuloy tayong magtulungan at umangat sa hirap na may pag-asa sa ating puso. Nais kong ipanalangin na ang bawat isa sa inyo ay makatagpo ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Naway ang Kanyang liwanag ay patuloy na magbigay gabay sa inyo sa loob ng mga hamon ng buhay. Naway ipagpatuloy natin ang ating mga panalangin para sa isa't isa at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagsama at naway patuloy tayong magkaisa sa paglalakbay na ito sa Kanya. Magandang araw at pagpalain tayo ng Diyos.